We will have our robes all white as snow when he comes in glory by and by. Oh, be ready with the Lord to go when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the lovely sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when he comes in glory by and by. I am longing for that happy day when he comes in glory by and by. For with him I hope to soar away when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the lovely sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when he comes in glory by and by. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. We bore the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are sliding him still, he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Pay for thy labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently bring them. Tell the poor wanderer, the Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near
cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day with its shadow o'er me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the 7 o'clock na po, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Tayo po ay nagkakatipon every first and third Thursday, 7 p.m. dito po sa C4 at sa ACC naman. Every second and fourth Sunday, 7 p.m. din po. Supportahan din po natin ang gawain ng ECC. Palaging kagalakan po na kayo ay aming makasama. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod. Halina't sabay-sabay po nating tunghayan isang oras na may awit patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon. Palagi po tayong may mga bisita, kaya salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, classmate, katrabaho at bagong mga nakikilala. Kaya hamon ko po kung kayo po ay bisita tonight, kung kayo po ay mapapagpala sa inyong papakinggan, makiisa din po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Maaari niyo pong mabalikan at mapakinggan ang ating mga nagdaang gawain. Meron po tayong Facebook group. Palagi po namin kayo ini-encourage kung kayo po ay hindi pa kabilang. Ang pangalan po ng ating group ay C4 Hope Meetings Group. Pwede po kayong mag-comment dyan. Pwede po kayong magtanong, even your prayer request. Kagalakan po na isama namin kayo sa aming mga pananalangin. Kung kayo po ay available later after po ng gawain na ito, nakakaroon po tayo ng breakout sessions. And kung kayo po ay makakapagpaiwan, konting sharing time. Kagalakan po na makasama po kayo ng bawat grupo. Palagi po tayo nagsisimula sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po, hinihilingan ko po sa ating pambungad na pagbati, kung available na po kaya umabot ang ating Kuya Lito Aguinaldo. Ayan, malamang po ay na-traffic. Sa ngalan po ng ating Missions Department Head, palagi pong kagalakan na kayo ay makabahagi sa ating gawain. At pinapagpasalamat po na tayo po ay nagkakaisa sa gawain na ito at sama-sama naghahatid ng ating link. Ayan. At bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? HOPE po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ng bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya't sa bawat isa na naririto, dalangin nga po namin mahaamon po kayo. Tayo po ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pag-awit. Kung alam niyo po, sabay-sabay po nating awitin, No Other Name But the Name of Jesus. Jesus is
Carmen, salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Ngayon naman, tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan natin ang patotoo ng isang kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay sa pamamagitan ni Ate Helen Horige at susundan ng handog na awit ni Ate May Gulapa. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Helen Haurige, nakatira sa Barangay 4 ng Santo Tomas City, kabilang sa Kristiyanong Komunidad ng Sibor. Kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan na may Diyos na manlilikha at may karapatan sa ating buhay. Na siya ang Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa tao at ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ito ay ligtas. Ako po ay biyuda na ng 5 years and 7 months kay Manny Haurige. May 2 kong anak na babae at may mga asawa na rin po. Ako po ay may 4 na apo. Maaga rin po akong nawalan ng ama sa edad na 4 na taon. Kami ay tumira noon sa lolo at lola ko sa kapwa magkabilang side na pareho na wala pang tamang pagkakilala sa Diyos. Sa bahay ng mga magulang ng tatay ko ay malapit lang, nakatabi lang ng simbahan, kung kaya't lagi kaming nakakasama sa pagsimba. Abang sa partido naman ng inay ko, ay ito ay sa Santo Tomas sila nakatira at malapit din sa simbahan. Kaya naman kami rin ay laging sumisimba. Bago kami matulog, lagi nangunguna ang lola ko sa pagro-rosaryo. Walang gabing hindi ito nakaliligtaan. Nung grade school po ako ay may subject na religion, hindi rin po ito nakaliligtaan dahil may officer na nag-check ng attendance bago kami umuwi. Nung high school days naman sa STA ay may pagro-rosaryo rin na English at Tagalog. Bago pumasok tuwing araw ng Martes at Huwebes, tuwing buwan naman ng Mayo ay naghahandog at nag-aalay ng bulaklak para sa Flores de Mayo. Ako man ay masaya dahil laging bago ang damit o sapatos para sa okasyong iyon. Sa kabila po ng lahat ng mga gawain ito, masasabi ko pong ako'y naging kasama lang hanggang sa ako'y makapag-asawa at sa pari din nagpakasal. Nakikisan kami noon sa magulang ni Manny. May 2 siyang kapatid na kilala sa Panginoon. Lagi silang may Bible study bago kumain at nakikita ko na nagpapasalamat sila para sa pagkain, nagkakantahan at nagdarasal. Dahil doon, ramdam ko kaiba sila pagdulog sa Panginoon. Hindi kami madalas magkasama ni Mr. dahil sa work niya. Malimit na ako ay napapahagahinan ng mabuting balita ng kapatid nila. At may pagkakataon ding maisama ako sa luneta dahil may malaking gawain daw para sa Panginoon. Dahil gusto ko rin makapamasyal o lumabas, sumama ako sa panahong iyon na wala rin akong naintindihan sa salita ng Diyos. Isang araw, sa at karoon ng Lord, nang ako'y nangapit bahay sa isang kapatid ni Manny, ay ibinahagi niya muli ang salita ng Diyos. Nang ako'y kanyang ipanalangin, doon ay napukaw at nagising ang aking isipan at tunay na nakakilala sa dakilang hari si Jesus. Nalaman kong si Kristo ang nailalang sa aking buhay at siya ay makapangyarihan sa lahat. Sumunod ako na may pananampalataya na siya'y namatay at nabuhay lamang muli upang ako ay maligtas sa kasalanan. Minsan sa unang pagsasama ko sa pamilya ng isang manambahan dito sa Santo Tomas, dito ay nakilala ko si Nanay Esther. Nakasama rin ako sa pagdadalaw, Bible study, at sa palagi ang pagsama ko sa manggagawa ng Diyos ay malaking impact o tulong ito upang ako ay lumago at magpatuloy makilala sa Jesus. Sa San Isidro kami dati nananambahan ng buong pamilya. Ngunit ang mahirap sa pagbabiyahe ang nagdala sa amin dito sa DBCF panoon. Nauna pa ditong dumalo si Mr. dahil ako ay mahiyain. Ayaw ko pang sumama sa kanya, ngunit hindi siya tumigil na ako'y maanyayahan sumama dito sa church sa Viga. Nagdaan ang mga araw at panahon, naging aktibo si Mr. at ako'y lagi niyang kasama sa pag-aaral sa maraming gawain hanggang sa siya ay kinuha na ng Panginoon. Taong 2005, nang ako ay nabautismuhan din dito na sa DBCF. Ngayon ay may Esther SBC ako na kinabibilangan. May kababaihan na nakasama at ngayon ay may ka-seniors group. Ang paglilingkod sa Diyos na kasama ang C4 family
at pananalangin sa bawat isa ang lagi kong nais. Gayon po ang makibahagi sa PAW, ang join sa ASER, ang aking pamilya, mga anak at ako, lagi kong dinudulog upang magbalik loob sa kanya. Kailan pa ang paborito? Dahil sa biyaya ni Lord ay napagtatagumpay ako maibigay ang buhay ko at lakas bilang senior. Kailan pa ba ibibigay ang buhay mo at lakas kundi sa pagbibigay din ng tracts, minsan at pangunguna sa gawain ng senior? Bilang hamon, nais ko pong iwan sa inyo ang talatang ito na matatagpuan sa Josue 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dili-dilihin mo iyon araw-araw upang matupad mo ang nasulat doon. Dalangin ko po na gamitin ng Diyos ang aking patotoo na ito upang magbigay hamon at pagpapala sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Mabuhay po tayong nasa ilalim ng presensya ng Diyos na pasasakop sa otoridad ng Diyos at namumuhay tuwina para sa kapurihan lamang ng ating Diyos. Soli Deo Gloria. Lahat magagawa sa pamamagitan niya na nagbibigay lakas sa akin. Sa sarili kong lakas, walang magagawa at sa kainan ko'y pinapaalala si Jesus ang kalakasan ko sa tuwing mahina.
Amen. Salamat sa buhay ng ating mga kapatid, kay Ate Helen sa kanyang patotoo. Tunay na nakakahamon, maging kay Ate Mai sa napakagandang awiting at sa magandang tinig na inawit. Ngayon naman, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe sa gabi ito. Ihahatid ng kanyang lingkod, Brother Raymar Pecayo. Yan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Hope Meeting. Salamat din po maging sa kung may bisita man, welcome po. At ang gawain po ito ay nagpapatuloy. Una, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At tayo pinagtipon niya virtually. Ano po? No, po aming dalangin sa gabing ito ay hindi lang po kayo makapakinig ng kanyang mga salita, kundi kayo mahamon at tunay na makasumpong ng tunay na pag-asa mula sa salita ng Diyos. Maraming salamat po Ate Helen sa inyong ibinahagi. Biyaya po ng Diyos kung paano tayo ay nakaunawa ng kanyang mabuting balita. At dahil din po sa Panginoon, sa biyaya niya kung paano po tayo nakakapagpatuloy. Aming dalangin din na patuloy na kilusin ng Diyos ang inyong puso na patuloy na maglingkod sa ating Diyos na may katapatan. Maging kay Ate Mai, salamat po sa inyong inawit. Ano po, si Jesus po ang ating kalakasan. Sa ating sariling lakas, wala po tayong magagawa. Ngunit salamat sa Diyos, siya po yung ating tunay na lakas. Ano man po yung ating sitwasyon, ano man po yung ating pinagdadaanan, gaano man ito kabigat, gaano man ito kadilim, siya po ang tangi nating pag-asa. Siya po ang tunay nating kalakasan. Kaya po sa gabing ito, sa ating pagpapatuloy, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Natin pong ipagkatiwala ang gawain ito, maging ang bawat isa. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sa nagpapatuloy na gawain ito. Mga po kayo nga po sumama sa amin. Dalangin po namin na kayo nga po ang patuloy na magbigay sa amin ng tunay na pag-asa buhat sa inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo nga po ako, Panginoon, sa aking pagbabahagi. Hindi ang aking mga sarili ang maitaas, kundi kayo lamang, Panginoon. Hindi ang aking mga salita, kundi ang mga salita mo lamang ang may pangaral. Dalangin ko po, Panginoon, kayo nga po mangunguna sa bawat isa, maging yung aming connection, yung aming mga signal na po maging maayos at maging maayos ang lahat ng reception, Panginoon. Nawa po hindi po magloko ang signal. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang bawat isa na kabahagi ngayon. Kayo po nakababatid ng aming po mga pinagdadaanan, ang aming po mga sitwasyon. Dalangin po namin na kayo nga po ang patuloy na umabot sa bawat isa. Nawa po, Panginoon, ay kayo nga po ang matagpo. Ito man po ay pangangailangang pisikal. May mga karamdaman na iniinda. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo nga po ang magpapagaling. Ipuin niyo po ang kanilang lupang katawan at nawa po'y maranasan nila ang kalakasan at ang kagalingan, Panginoon. Aming dinadalangin din ang may mga kapatid namin na dumadaan sa matitinding pagsubok, mga hamon sa buhay. Dalangin po namin na patuloy na makita nila na sa iyo lamang ang tanging pag-asa, Panginoon. Nawa po'y patuloy kaming tumingin sa iyo, Panginoon, na walang ibang makakatugon sa aming pangangailangan kundi kayo lamang. Hindi ang tao, hindi ang sino man, kundi kayo, Panginoon, ang aming pakanasain at ang tangi naming pag-asa. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na hindi panghinaan ng loob. Bigyan niyo kami ng karunungan at patuloy na katatagan sa mga sitwasyon na aming kinaharap, Panginoon. Maging sa relasyon din, anumang sirang relasyon, ito po tinataas namin sa iyo. Kayo nga po ang patuloy na kikilos. Ipuin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, na makita ang dakila niyong pag-ibig na kami man ay inyong inibig kahit hindi kami kaibig-ibig. Tulungan niyo nga kami na matuturing umibig sa iba at patuloy na abutin ang iba, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy niyo kami samahan. Kayo nga po manguna. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Isa pong mapagpalang gabing muli sa bawat isa. Papatuloy po ang ating pagtalakay sa taong ito. Yung ating pong tema, The Sovereign Power of the Almighty at Work in the Community, All for His Glory. Napakabilis po ng panahon. Natapos na po ang isang quarter. April na.
Yan. Tunay nga pong napakabilis ng panahon. At patuloy po nating tinatalakay ang topic na ito, yung pagiging soberano. Ito po ba'y malinaw na sa atin? Kapag sinabing soberanong Diyos, siya po ay makapangyarihan sa lahat. Nasa Kanya ang lahat ng kapamahalaan. Nasa Kanyang mga kamay ang lahat ng bagay, siya po yung nasusunod. Lahat ng nais niyang mangyari, ito'y magaganap po lang sino man ang makakahadlang at walang sino man ang sa Kanya ay makakapagdikta. Kung ano ang Kanyang plano at itinakda, yun po ay matutupad at hindi po yun magmimintis. Siya po ang Diyos na patuloy na kumikilos sa atin, sa Kanyang mga hinirang. Siya ang nagkakalob sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, higit pa sa ating inaasahan dahil siya po ay Diyos na nakababatid ng tunay nating kailangan. Siya rin po ay patuloy na kumikilos sa atin. Unti-unti po tayong binabago, binabanal. Patuloy niya tayong pinalalakas at pinatatatag upang ang anumang sitwasyon ng ating buhay ay tunay na makapagbigay tayo ng kaluguran sa Kanya. Wala tayong magagawa. Wala po tayong may pagmamalaki sa Kanya. Lahat ay nagmumula sa Kanya, maging yung ating magiging tugon upang siya bigyan ng lugod ay mula rin po sa Kanya. Sa Kanyang makapangyarihang pagkilos sa atin. Kaya wala tayong magiging ibang tugon kundi purihin ang Panginoon. Yan, nagpapatuloy din po yung ating timber sa taong ito. Sabi diyan sa awit 71:16, pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran, ihahayag ko sa madla katangian iyo lamang. Ano mang meron tayong ngayon, tagumpay na tinatamasa, karangyaan sa buhay, lakas at karunungan, maging ang ating buhay, lahat ng ito ay mula sa Diyos. At ang ating tungkulin at tamang tugon ay patuloy na pagpapakumbaba, pagsunod at pagkilala at tunay na pagsamba sa Kanya lamang. Yan, sa mga gantong sitwasyon, tila napakadaling magpuri at kilalanin ang Diyos sa ating buhay. Ngunit sa kabilang dako, papaano kung ang sitwasyon ay hindi akma sa ating kagustuhan at tila puro pagsubok at hamon ng ating mga nararanasan? Masusumpungan pa ba sa atin na siya ay ipagmalaki? Ang Kanyang mga katangian, masasabi ba talaga nating malakas ang Diyos? Makatwiran ang Diyos? Masasabi ba talaga nating purihin si Yahweh? Ano man po ang ating pinagdadaanan ngayon, kahirapan, pag-uusig, karamdaman, pangungulila, takot at kawalang pag-asa at kung ano-ano pa. Merong Diyos na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Ang Diyos po ay kumikilos, di man natin ito pansin. Ngunit sa mga taong nagtitiwala at nagtatapat sa Kanya, siya ay may layunin. At sa huli, siya po ay ating pupurihin. Para po sa buwan na ito, meron po tayong topic, ito po yung the sovereign power of the Almighty expressed in His wisdom. Ang ating Diyos ay nagpamalas ng Kanyang karunungan, hindi lang po ng likhain niya ang sanlibutan. Namalas din natin ito kung paano niya pinalaya ang Kanyang bayang pinili, ang bayang Israel, mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Ginamit po niya ang mga salot. Yung ginamit niyang salot ay yung mga pinagmamalaki ng mga Diyos-Diyosa ng mga Ehipsyo. Ipinamukha sa kanila na ang Diyos na kanilang sinasamba ay walang silbi at siya ay nagpakilala sa bansang Ehipto at sa Kanyang bayang Israel na siya lamang ang tunay na Diyos at wala nang iba. Namalas din natin ang karunungan ng Diyos sa mga buhay ng tao sa lumang tipan, gaya ni Job na nakaranas ng matinding pagsubok. Sa kabila ng nangyari sa kanya, marunong ang Diyos at si Job ay tinuruan ni Yahweh sa kabila ng nangyari ay patuloy na magtiwala sa kanya. At dahil dito, hindi po na naigang kaaway at siya ay pinagpala ng Diyos. Si Jose, sa kabila ng mapait niyang karanasan, sa kanyang mga kapatid, maging sa asawa ni Potiphar, na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong,
marunong ang Diyos. Kung bakit niya hinayaang mangyari sa kanya ang mga bagay na ito. Dahil marunong at mabiyaya ang Diyos, siya ay pinagkalooban ng kakayahan na magpaliwanag ng mga panaginip. At dahil dito, naligtas siya at ang kanyang bayang Israel. At higit sa lahat ng ito, hayag na hayag po ang karunungan ng Diyos sa buhay ni Kristo. Sa kanyang bugtong na anak, siya ang dakilang karunungan ng Diyos. Sa kanyang pangaral at pagtuturo, sa kanyang pagpapagaling at paghihimala, at maging hanggang ipako siya sa krus, marunong at may ganap na takda ang Diyos. At ang lahat ng ito ay para lamang sa kanyang kaluguran. Ngayon po ating tunghayan yung sinasabi sa unang Korinto chapter 1 verse 24 and 25. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Yan. Sa gabing ito, meron po akong katanungan. Ito po yung aking tanong. Anong karunungan ang ating ipinagmamalaki? Ano po yung ating karunungan na ipinagmamalaki? Kung tatanungin po natin ay isang kabataang estudyante, ang ating tatanungin marahil ay magiging sagot niya ay yung ikaw ay makasama sa honor list o honor roll palagi. Maraming award na natatanggap, iyon marahil ang karunungan na kanyang ipagmamalaki. O yung ikaw ay nakatapos ng isang magandang kurso, isang doktor kaya o attorney, at top notcher pa sa board, marahil ito ay karunungan kanyang ipagmamalaki yung kanyang mga achievements. Kung ang tatanungin naman natin ng katanungan ito ay isang negosyante, isasagot nito marahil ay, yumaman ako, nagkaroon ako ng maraming ari-arian, nagkaroon ng maraming branch yung aking business dahil sa aking abilidad at diskarte sa buhay. Yun marahil ang sukatan niya ng karunungan at yun yung kanyang ipinagmamalaki. Marunong daw sa buhay, ika nga. Kung tayo naman kaya ang tatanungin sa gabing ito, ano po yung karunungan na ating pwedeng ipagmalaki? Sa gabing ito, ating kilalanin ang tunay na karunungan. Karunungan na walang sino man ang makakapantay dahil ito'y karunungan mula sa Diyos. Karunungan na ang hatid ay tunay na pag-asa. Yan. Para po sa gabing ito, ang topic po natin, si Jesus, ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Yan. Ngayong gabi ating tunghayan po yung buhay ni Jesus, kung paanong sa naging buhay niya nang nandito po siya sa lupa ay nahayag ang dakilang karunungan ng Diyos. Marami sa atin alam ang buhay ni Jesus, siya ay makapangyarihan at gumagawa ng himala. Gaya ng kanyang unang himala na natala sa aklat ng Juan kung paanong ang tubig ay ginawa niyang alak. Isa pa sa tanyag na kanyang paghimala ay nang paramihin niya yung 5 tinapay at 2 isda at ang nakakain ay may 5,000 lalaki. Si Jesus ay nakilala at isa pang pagpapatunay na siya ang Mesyas ay dahil sa kanyang mga pambihirang gawa o paghihimala. Isa pang kapangyarihang kanyang taglay bukod sa mga himalang ito ay ang pagpapagaling niya ng maraming karamdaman ng tao. Lahat ng sakit ay kanyang pinagaling, nakakakita ang bulag, nakakalakad ang pilay at marami pang iba. Dahil din sa taglay niyang kapangyarihan, napapalayas niya rin ang mga inaalihan ng demonyo. At dahil siya po ay Diyos, sinusunod siya ng mga ito. Kaya rin niyang bumuhay ng patay. Kung paanong binuhay niya si Lazaro, ang kanyang matalik na kaibigan, sa aklat ng Juan, Kabanata 11. Ilan lamang po ito sa kanyang mga katangian na nagpapatunay sa kanyang tunay na kalikasan. Na siya hindi po tao lang, kundi isang tunay na Diyos. Nakilala rin si Jesus dahil sa kanyang taglay na karunungan at yan po yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Ito po yung kung paano siya nabuhay na taglay ang dakilang karunungan ng Diyos. Atin pong tingnan.
Pagkabata pa lang ay hayag na kay Jesus ang kanyang taglay na karunungan. Yan. Karunungan ni Jesus hayag sa kanyang pagkabata. Pagkabata pa lang, ano po, ating po tingnan sa Lucas 2:46 to 48, saka verse 51 and 52, ito po yung sinasabi. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ay nang nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namanghari ng kanyang mga magulang nang siya'y makita. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret. At siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ito po yung panahon na sila ay dumalo ng pista ng Pasko sa Jerusalem. At hindi nila napansin na hindi nila kasama si Jesus pa uwi. Kaya hinanap nila ito at doon natagpuan sa templo ng Jerusalem. Dito makikita natin ang karunungan ni Jesus na kung paano siya ay hinangaan ng mga mas matanda pa sa kanya. Bata pa lang sa edad na 12 ay namalas na ang kanyang karunungan. Nung siya ay magta-30 taon na, dito siya nagsimula ng kanyang pangangaral. Mula naman po sa Jordan, dinala siya ng Espiritu sa ilang at dito siya ay nag-ayuno ng 40 araw. At dito siya ay tinukso ng diablo. Ngayon, ating tunghayan kung paano niya ginamit yung kanyang karunungan laban naman sa kaaway. Yan. Nakikita po natin yung karunungan ni Jesus laban sa kaaway. Ating pong tunghayan yung Lucas, kabanatang 4, talata 1 hanggang 4. Ito po yung ating matutunghayan. Sabi po dyan, mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit, sinagot ito ni Jesus. Ano po sabi? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yan, natin pong pansinin, ito yung bahagi ng talata kung saan tinukso si Jesus ng diablo. At marami pang panunukso ang ginawa sa kanya gamit ang salita ng Diyos. Ngunit dahil higit at ganap ang karunungan ni Jesus, hindi siya natukso. Bagamat siya'y gutom na dahil sa mahabang araw ng kanyang pag-aayuno, 40 days to be exact, hindi nanaig ang kanyang isang kalikasan o ang laman. Kung tutusin po, ay kayang-kaya niyang gawing tinapay yung mga bato kung gugustuhin niya. Dahil siya po ay makapangyarihan. Ngunit hindi ito nangyari. Sa halip, dahil sa kanyang karunungan, tinugon siya ni Jesus sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Yan, sa ilang beses na pagtuksong iyon, ng diablo, hindi ito nanaig dahil taglay niya ang karunungan. At dahil dito, hindi nakapanaig ang kaaway at siya po ay nagtagumpay. Siya po ay marunong. Salita rin po ng Diyos ang kanyang ginamit na tugon kay Satanas. Kaya naman po ating tunghayan ang karunungan ni Jesus laban sa paninilo naman ng mga tao sa kanya. Ito yung panahon na marami na siyang tagasunod at ang mga tao ay manghang-manga sa kanya at sa kanyang pagtuturo. At marami sa kanya ay naniniwala at ito'y labis na ikinabahala ng kapwa niya Hudyo at ng mga Pariseo. Karunungan ni Jesus laban sa karunungan ng tao. At po tingnan po yung Mateo chapter 22 verse 15 to 22. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan na ang pag-ibig ng Diyos. Ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao.
Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis. At pinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kahit sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Yan, makikita natin dyan sa bahaging ito na sinubok siyang masilo ng mga Pariseo. Inaantay nilang magkamali si Jesus sa kanyang mga sagot at mapahiya. Ngunit, nagkamali sila ng akala. At batid ni Jesus ang kanilang layon kaya sinagot sila ni Jesus ng may buong karunungan. Dahil dito sila'y namangha. At dahil wala po silang nagawa, sila'y umalis. Sa maraming pagkakataon siya'y sinubok ng mga Pariseo, mga Saduceo, at ng iba pang mga aral sa kautusan dahil para sa kanila si Jesus po ay kontra sa kanilang paniniwala. Kontra sa kautusan na ibinigay ni Moses, dagdag pa yung maraming tao na sumusunod sa kanya at naniniwala. Kaya hindi po sila tumigil ng paniniil at pagtatangkang madakip si Jesus. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ito, hindi po siya nasilo ng mga ito dahil taglay niya ang dakilang karunungan ng Diyos. Sa lumang tipan, ibinigay ang kautusan ni Yahweh kay Moises para sa kanyang bayang Israel. Ngunit sa panahon ng bagong tipan sa pagdating ni Kristo, mas nilinaw niya ito at binigyan diin sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Mas naging malinaw ang hinihingi ng kautusan. Natin po tunghayan yung karunungan ni Jesus sa pagpapatibay ng mga kautusan. Sabi po dun sa Mateo 5:17, ito po yung sinasabi, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Yan, malinaw po dito na sinabi ni Jesus, hindi po siya kontra sa kautusan o hindi niya kinakalaban ang kautusan, kundi mas nililinaw niya ang tunay na hinihingi nito. Lalo na sa mga taong kagaya ng mga Pariseo na pawang namumuhay o tila sumusunod sa kautusan. Ngunit ang totoo, ang pagsunod nila ay kapaimbabawan lamang. At ang katotohanan, walang sino man ang makakasunod sa kautusan. Walang sino man pong makakapasa sa pamantayan ng Diyos kung kaya siya ay naparito sa sanlibutan upang ganapin ang hinihingi ng kautusan, isang perpektong tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Ang ikalawang persona, ang dakilang handog, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung isang halimbawa ng kautusan na binigyan linaw ni Jesus sa kanila. Taglay ang kanyang karunungan. Niliwanag niya sa kanila kung ano talaga yung hinihingi ng kautusan ito. Yan, sa Mateo 5:27 and 28. Sabi po dyan, narinig niyo yung sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Yan, marami po nag-iisip nung panahon na yon na ang kasalanan na yun lang nakikita sa gawa. Yung mga kasalanang lantad. Para sa kanila, yun ang kasalanan na dapat parusahan. Pero dito sa ating binasa, nilinaw ni Jesus na kahit hindi mo ginagawang aktwal o literal ang isang kasalanan, kahit pa ito'y nabubuo pa lang sa isip mo o nasa isip mo pa lang ay nagkakasala ka na. Ito'y parehas lamang sa harapan ng Diyos. Parehas ng puso, makalaman, makasalanan, isang pusong may pagnanasa pa rin. Kahit naman po hanggang ngayon, marami pa din ganitong isip na ang kasalanan na yun lang mga bagay na nakikita o hayag na hayag. Kaya kadalasan mabilis ang tao na magkumpara o ikumpara yung sarili nila sa iba. Gaya na lamang po ng isang talatang ito na ating matutunghayan, yung babaeng pinatawad sa pangangalunya. Yan, sa Juan
chapter 8, verse 1 to 11. Ating punto ngayon. Yan, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyong walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, Nasaan na sila? Wala na bang mahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka na gumawa ng kasalanan. Makikita po natin diyan yung karunungan ni Jesus. Lalo na sa mga sitwasyong ito na siya ay patuloy na sinusubok ng mga Pariseo. Iniisip nila na hatulan niya rin ang babae na kamatayan alinsunod sa kautusan ni Moises katulad ng paghatol nila. Ginawa nila ito upang mayroon silang maiparatang kay Jesus. Ngunit hindi lingid kay Jesus ang kanilang iniisip. Sa halip, ipinamukha ni Jesus ang kanilang tunay na katatayuan na sila man ay makasalanan din at nangangailangan ng habag ng Diyos. Gaya ng naranasan ng babaeng nangangalunya, nakaranas siya ng habag. Siya ay hindi hinatulan ni Jesus, siya ay pinauwi kalakip ang bili na wag nang magkakasala. Siya ay kinahabagan at nakaranas ng kapatawaran. Dahil sa karunungan ni Jesus, siya po ay nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Makikita rin po natin ang karunungan ni Jesus hayag po sa kanyang pagpapagaling. Makita natin sa bahaging ito yung karunungan ni Jesus even sa kanyang pagpapagaling ng may sakit. Makikita naman po natin dito sa Juan chapter 9 verse 13 to 15. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag, araw ng pamamahinga. Nang gumawa si Jesus ng putik at pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako. Para po sa mga Pariseo, ang pagsunod sa kautusan ay dakilang bagay. Ito ay sukatan nila ng kabanalan at kaligtasan. Ngunit ang totoo sa kanilang mga puso, ang pagsunod nila dito ay kapaimbabawan lamang. At nais lang nilang magyabang sa mga tao sa kanilang paligid. Kaya nung dumating si Jesus, inilantad niya ang kapaimbabawan ng mga Pariseo na ito sa pamamagitan ng pagpapagaling niya sa lalaking bulag noong araw ng pamamahinga. Madalas po si Jesus ay nagpapagaling tuwing araw ng pamamahinga. Isang batas naman sa mga Pariseo na masugid nilang sinusunod at ipinapatupad. Isa pa pong talata ang gusto kong makita natin, isang talata ng pagpapagaling ni Jesus at pagpapakita niya ng kanyang tunay na karunungan. Yan, sa Mateo 12, 9-14, ito po yung sinasabi. Pagkaalis ni Jesus sa pook na yon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, naayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung kayo may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naayon sa kautusan na gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga.
Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Kaya't umalis ang mga Pariseyong naroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Yan. Sa kabila po ng lahat ng ito, nanatiling bulag pa rin ang mga Pariseyo. Kahit hayag na ang karunungan ng Diyos sa kanilang kalagitnaan, nandun pa din ang pagnanais nilang ipapatay si Jesus. Sila na bihasa at alam ang kasulatan ay nananatiling mangmang sa pagdating ng Mesyas, ang ipinangakong tagapagligtas. Sa panahon din po natin ngayon, marami pa rin tulad ng mga Pariseyo nabubulagan sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Marami pa din ang umaasa sa kanilang mabubuting gawa para sa kanilang kaligtasan. Lalo na sa panahon ngayon, magmamahal na araw na naman. Marami na naman ang umaasa sa kanilang mga ritual na nakasanayan na ang kanilang pag-asa ay naroroon. Sabi po sa Juan 14:6, yan, alam na po natin yan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At sa Gawa 4:12, ano po sinasabi doon? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Yan, maliwanag po sa mga talatang ito at kanyang idiniin na siya lamang ang daan ng kaligtasan, wala ng iba. Hindi ang paggawa ng mabuti o pagsunod sa batas gaya po ng mga Pariseyo. Hindi ang mga ritual o tradisyon. Ano po? Lalo na nga ngayon, malapit na yung magmamahal na araw. Hindi ang pagpapinitensya o yung pagpapapako sa krus ang magliligtas sa atin o tutugon sa ating mga dalangin. Hindi rin yung mga politiko ang sagot sa ating problema, lalo na ngayon, malapit na naman ang eleksyon. Hindi po sila ang ating pag-asa. Hindi ang sino man o iba pang kinikilalang Diyos ng tao, kundi si Kristo lamang ang tunay nating pag-asa. Si Jesus ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Sa Kanya'y may katiyakan at ang ating pag-asa ay pangwalang hanggan. Bilang hamon po sa gabing ito, atin pong tunghayan yung ABC. Una po yung admit. Atin pong aminin na hindi sapat ang ating nalalaman kung ito'y hiwalay sa Diyos at hiwalay kay Kristo, ito'y hindi nakapagliligtas. Pangalawa po, believe. Manampalataya sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang tunay na daan ng kaligtasan at tunay na pag-asa, wala ng iba. Panghuli po, confess. Ihayag sa iba ang natatanging pag-asa ng lahat. Huwag magbaliwala dahil ang buhay ay hindi natin hawak. Magpasya, humayo, ngayon na. Mga po sa gabing ito, nakasumpong tayo ng tunay na pag-asa. Si Kristo lamang po ang tangi nating pag-asa. Dalangin ko po na patuloy na kumilos ang ating Panginoon sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Ngunit ang ganda mo, mahal na Jesus ko, higit sa lahat ng ito. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa gabing ito, sa kapahayagan ng inyong mga salita. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na patuloy niyo kaming kilusin upang kami ay magpakumbaba sa inyong harapan. Ano mga aming pinagmamalaki, karunungan. Tunay nga pong ito'y hindi makapapantay sa inyong karunungan, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy namin makita na lahat ng meron kami ito'y mula sa inyo. Dalangin po namin na patuloy kaming magsuko ng aming buhay sa inyo, Panginoon, na ang tanging pag-asa namin ay kayo lamang. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan niyo nga kami, Panginoon, na patuloy na makita ka. Hindi kami mabulagan, hindi kami madaya ng aming mga maling paniniwala. Hindi patuloy niyong kilusin, Panginoon, ng aming mga puso't isipan. Matutunan namin ang daan ng katotohanan, Panginoon. Na kayo lamang, Panginoon, aming Panginoong Jesucristo, ang aming kailangan sa buhay na ito, wala nang iba. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Kuya Raymar, sa katotohanan ng kanyang mga salita. Dalangin po namin na bawat isa na naririto ay tunay na nahamon at masumpungan na may katapatang ipinapahayag, hindi lamang natin narinig. Ayan, kung kayo po ay nagnanais na magpasalamat, maaari po kayo mag-raise hand, mag-unmute, o kaya naman ay mag-message sa ating chat box at ating babasahin. Inuulit ko po, kung kayo po ay libre after po itong ating Hope Meeting, meron po tayong breakout sessions, maaari po kayong makibahagi at makipag-sharing time. Salamat po sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa gawain ito. Salamat po sa ating Ate Helen, kay Ate Mai, sa ating C4M3, sa ating Brother Raymar at kay Pastor Rex. Ngayon po, kung wala na po, tayo po ay mag-open cam. Salamat din po sa ating nasa Facebook live at maging sa ating Google Meet sa bawat isa na naririto. Okay po, bibilang po ako ng 3. Yeah, wait po natin mag-on cam yung iba. Alright, 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po. See you po sa ating breakout sessions. Salamat po sa bawat isa. Thank you, Brother Raymar, sa bawat isa.